Ang inakusahan ay nakaupo na walang emosyon sa buong oras. Alam mo kung ano talaga ang nangyari. Alam ko kung ano talaga ang nangyari. Alam ng Panginoon kung ano talaga ang nangyari. At kung makalabas ako, sa tingin ko posible na makapatay ulit ako. Ito ang mga killer kids. Mga batang nakagawa ng krimen na sobrang lamig, sobrang planado, na kahit ang mga veteranong investigador ay napatahimik. Pinlimang taong gulong na si Carly Gregg ay hinatulan ng habambuhay na pagkabilanggo na walang posibilidad ng parol para sa pagpatay sa kanyang ina at tangkang pagpatay sa kanyang amain. At ngayon, masasaksihan mo ang nakakagulat na mga sandaling humarap ang mga batang ito sa kanilang habang buhay na sentensya. Sa harap ng kamera, may ilan na naluha, may ilan na nanatiling walang emosyon, at ang iba, walang kahit katiting na pagsisisi. Pero hintayin mong makita ang huli. Ang reaksyon niya ay tiyak na ikagugulat mo. Carly Gregg. Ito ang kwento ni Carly Gregg. Isang 15 taong gulang na gumanap ng isang kilos na nagpahinto sa buong korte sa Mississippi noong Marso 2024. Ang mga kaso, pagpatay at tangkang pagpatay. Pero ang nangyari sa loob ng kanilang bahay ay bagay na walang sinuman ang inasahan. Matagal nang bumabagsak si Carly, regular na gumagamit ng marijuana, at nagsimula ng mag-alala ang kanyang mga kaibigan. Isa sa kanila ang nagsabi sa sariling ina. Umaasang ito'y makatutulong para mapigilan ang pagbagsak. Ngunit ang babalang iyon ang siyang nagpasimula ng isang sunod-sunod na trahedya. Ang ina ni Carly, si Ashley Smiley, isang 40 taong gulang na guro, ay labis na nagalit nang malaman ang nangyayari. Pagka-uwi nila, dumiretso si Ashley sa kwarto ni Carly, desididong hanapin ang pinagtaguang droga. Ngunit ang mga sumunod na pangyayari ay naitala ng tahimik na saksi. Ang security camera ng kanilang sala. Sa isang nakakatakot na pag-ikot ng mga pangyayari, bumunot ng baril si Carly at binaril ang sariling ina. Ngunit hindi doon nagtapos. Kinuha niya ang cellphone ng ina, nag-text kay Heath Smiley, ang kanyang amain, na kunwaring si Ashley, at tinawag itong pauwi. Pagbukas ng pinto ni Heath, pinaputukan ulit siya ni Carly. Sugatan pero buhay, naagaw ni Heath ang baril at tumawag ng 911 sa gitna ng panik. Nang mapagtanto ni Carly ang bigat ng kanyang ginawa, tumakas siya kasama ang isang kaibigan. Sa loob ng ilang minuto, dumating ang mga pulis at nadatnan si Heath na duguan at nanginginig bago siya isinugod ng mga EMT sa ospital. Naaresto si Carly makalipas ang ilang oras. Ngunit doon pa lang nagsisimula ang drama sa korte. Habang isinasalaysay ng mga taga-usig ang nakagugulat na sunod-sunod na pangyayari, nagsumite ang depensa ng nakakagulat na pahayag na si Carly mismo ay biktima ng sariling isipan. Ayon sa kanila, siya raw ay may hindi nagagamot na sakit sa pag-iisip at wala sa kontrol ang kanyang mga kilos. Carly had been suffering from a mental illness that Carly was not aware. Nang tumestigo ang 911 operator na tumanggap ng tawag ni Heath, napaiyak si Carly. Sumunod ang unang rumesponding pulis at ipinakita ang bodycam footage ng kaguluhan noong gabing iyon. Sa kabila ng argumento ng depensa, iginiit ng mga taga-usig na ang mga kilos ni Carly ay malamig at pinagplanuhan. Ilang oras lang nagtagal ang hurado. Hinatulan si Carly Gregg ng habang buhay na pagkakabilanggo ng walang posibilidad ng parol. At kung iniisip mong hindi na ito pwedeng lumala pa, hintayin mong marinig ang kaso ni Gavin Ramsey, isang 17 taong gulang mula Medina, Ohio. Gavin Ramsey. Noong ika-9 ng Abril 2018, isang karumaldumal na krimen ang naganap sa Ohio. Pinasok ng 17 taong gulang na si Gavin Ramsey ang bahay ng kanyang 78 taong gulang na kapitbahay, si Margaret Douglas. Ang sumunod ay hindi lamang kakilakilabot, kundi lampas pa sa may isip ng tao. Sinalakay ni Ramsey si Margaret at sinakal ito hanggang sa mamatay, ngunit hindi pa doon natapos ang lahat. Nilapastangan niya ang bangkay nito, kinuhanan ng mga nakakagimbal na litrato at video gamit ang kanyang cellphone, at isiniksik ang katawan sa sariling aparador ng matanda bago naglakad pa uwi na parang walang nangyari. Sa loob ng 3 araw, walang nakahalata. Hanggang sa mag-alala ang pamilya ni Margaret at tumawag ng 911 matapos hindi siya makontak. Pagdating ng mga pulis para sa wellness check, waring normal ang bahay sa unang tingin. Ngunit sa tulong ng pamangkin ni Margaret, naghahanap sila pa ng mas malalim at natagpuan ang bangkay sa loob ng aparador. May mga pasa sa muka at ulo. Malapit sa likurang pasukan ng bahay, nahanap ng mga investigador ang isang mahalagang ebidensya. Isang plastic na guwantes. Nawawala rin ang pitaka ni Margaret
Kaya unang hinala ng pulisya ay isang palpak na pagnanakaw. Sinimulan nilang tanungin ang mga malalapit sa kanya. Pamilya, kapitbahay, at kaibigan. Ngunit nang hindi tumugma ang DNA sa gwantes sa sino man sa kanyang paligid, nabulag ang investigasyon. Hanggang sa may isa pang insidente ang nagpabago ng lahat. Ilang araw lang ang lumipas, may naiulat na carjacking sa kalapit na lugar. Ang suspect, isang kilalang magnanakaw na nagngangalang Zachary. Nang maharap sa mga pulis, ikinagulat nila ang sinabi ni Zachary na ang kanyang kasabwat sa carjacking ay walang iba kundi si Gavin Ramsey. Inimbestigahan si Ramsey. Hindi para sa kaso ng pagpatay, kundi para sa nakaw na sasakyan. Bago siya palayain, humingi ang mga pulis ng pahintulot sa kanyang ina na silipin ang kanyang cellphone at ang natagpuan nila roon ang bumaliktad sa buong kaso. Nakatago sa kanyang camera roll ang mga litrato at video ng katawan ni Margaret Douglas. Ebidensyang malinaw na nagpapakita ng lahat ng karumal-dumal na ginawa. Agad siyang ibinalik sa interogasyon. Sa una, itinatanggi niya ang lahat. Ngunit nang ipakita sa kanya ang laman ng cellphone, gumuho siya. Inamin niya ang pagpatay at lahat ng kasuklam-suklam na detalye. Kinailangang sabihin ng mga pulis ang totoo sa mga magulang ni Ramsey na labis na nagulat at nadurog ang puso. Buo na ang kaso. Opisyal siyang kinasuhan bilang isang adulto. Sa paglilitis, iginiit ng taga-usig ang pinakamabigat na parusa. Sabi ng depensa, may sakit sa pag-iisip si Ramsey at hindi dapat sa kulungan kundi sa gamutan. Ngunit napakatibay ng ebidensya. Naging mabigat ang atmosfera sa korte habang isinasalaysay ng mga mahal sa buhay ni Margaret kung gaano kalalim ang sakit ng kanilang pagkawala. Hindi lamang sa pamilya kundi sa buong komunidad. Pagkatapos, tumestigo ang ina ni Ramsey. Pilit pinipigil ang luha, inamin niyang may pagkukulang siya bilang ina, pero naniniwala pa rin siyang may kabutihang puso ang kanyang anak. Humingi ng tawad si Ramsey sa korte, pero sa huli, wala itong nabago. Hinatulan siyang makulong habang buhay nang walang posibilidad ng parol. Ngunit kung akala mo si Gavin Ramsey na ang pinakamalala, humanda ka, dahil ang susunod na kaso ay mas madilim pa sa lahat ng narinig mo ngayon. Christopher Gribble. Ngayon, pag-usapan natin si Christopher Gribble. Isang pangalang hanggang na ngayon ay gumugulantang pa rin sa isang korte sa New Hampshire. 19 na taong gulang lamang siya noon at nahaharap siya sa maraming kaso, kabilang ang pagpatay, dahil sa isang krimeng labis ang karahasan na ikinagulat maging ng mga veteranong investigador. Nangyari ito noong ika-4 ng Oktubre, 2009. Sina Gribble, kasama ang 3 pang kabataang sina Steven Spader, na 17 taong gulang, Quinn Glover, at William Marks, ay pumasok sa bahay ng 42 taong gulang na si Kimberly Gates habang siya'y natutulog sa tabi ng kaniyang 11 taong gulang na anak na si Jamie. Ang sumunod na mga sandali ay isa ng bangungot. May hawak na mga machete, walang awang inatake ng mga kabataan si Kimberly at ang kaniyang anak. Napatay si Kimberly sa mismong pinangyarihan, ngunit sa isang himala, nakaligtas si Jamie. Kahit na halos hindi na siya makahinga. Mabigat man ang kaniyang mga sugat, nagawa pa rin niyang tumawag sa 911 na nagbigay ng pagkakataon sa mga pulis na mahuli ang mga salarin. Sa pagtakas ng mga suspek, nagtungo sila sa bahay ng kanilang kaibigang si Autumn Savoy na 18 taong gulang. Ang plano? Gamitin siya bilang alibay kapag nagsimula ng magtanong ang mga pulis. Ngunit mabilis ding gumuho ang lahat. Hindi kinaya ni Savoy ang presyon ng pagsisinungaling, kaya't isa-isa nang nahuli ang mga kabataan. Sa korte, inilantad ng prosekusyon ang tunay na lawak ng karumal-dumal na krimen. Ang unang pulis na dumating sa lugar ay naglarawan ng karahasang yumanig kahit ang mga batikang investigador. Isa-isa, nagsimulang bumigay ang mga akusado. Tumestigo si Quinn Glover at umamin na sina Gribble at Spader ang utak sa likod ng krimen. Humingi siya ng paumanhin sa publiko para sa kaniyang naging bahagi. Ganito rin ang ginawa ni William Marks. Naglabas ng mabibigat na parusa ang hukom. 30 hanggang 60 taon ang sentensya kay Marks, habang 20 hanggang 40 taon naman kay Glover. Ngunit nakatutok pa rin ang lahat kay Gribble. Matapos siyang arestuhin, umamin siya ng detalyado at nakakakilabot. Ngunit pagsapit ng paglilitis, nagbago ang ihip ng hangin. Bigla niyang sinabing baliw siya. Di umano'y inabuso siya noong bata pa at wala siya sa tamang pag-iisip nang mangyari ang krimen. Isinumbong pa niya si Spader bilang leader ng grupo. Isa sa pinaka nakakakilabot na sandali sa paglilitis
ay nang ilarawan ni Gribble ang pangyayari ng walang bahid ng pagsisisi na nagpatahimik sa buong korte. Alam ng prosekusyon na kailangang patunayan nila na si Gribble ay nasa matinong pag-iisip. Kaya't dinala nila sa korte ang kaniyang therapist na nagpahayag na bagamat may problema si Gribble, hindi ito sapat upang tawaging legal na baliw. Pati ang psychologist na sumuri sa kaniya noon ay nagpahayag ng parehong opinyon. Maging ang sariling ina ni Gribble ay tumestigo at ibinunyag na matagal nang may mga pantasya itong pumatay ng tao. Nagpulong ang hurado at dumating ang hatol, guilty. Bago ibaba ang sentensya, tumayo sa harap ng korte ang asawa at ama ng mga biktima na wala sa bahay ng gabing iyon dahil sa isang biyahe sa trabaho at ibinahagi ang matinding sakit ng kaniyang pagkawala. Hinatulan si Gribble ng habambuhay na pagkakakulong, hindi bago siya pinagsabihan ng mabigat ng hukom. At si Autumn Savoy, ang tinatawag na alibay, nahatulan siya ng sabuatan at sinentensyahan ng 5 hanggang 12 taon. Naparol siya noong 2015. Sa kabila ng lahat, nakaligtas si Jamie na 11 taong gulang at nagpatuloy sa kaniyang buhay na mas matatag kaysa dati. Nananatiling nakakulong si Gribble at ang kaniyang mga kasabwat. Ngunit paniwalaan mo man o hindi ito ang huling pagkakataong mangyayari ang isang krimen na ganito kalupit na sangkot ang mga kabataan. Brian Cohey. Ngayon, pag-usapan natin si Brian Cohey. Isang 19 na taong gulang na ang kaso ay yumanig sa buong Colorado noong Pebrero 2021. Ang kaso, pagpatay. Ngunit ang paraan ng kanyang ginawang krimen at ang mga sumunod na pangyayari ang talaga namang nagpalamig sa dugo ng lahat. Pinuntirya ni Cohey ang isang 69 na taong gulang na lalaki na si Warren Barnes. Walang babala, walang dahilan, basta na lamang niya itong sinaksak hanggang mamatay. Ngunit ang tunay na ikinabigla ng mga investigador ay hindi lang ang pagpatay, kundi kung ano ang ginawa ni Brian pagkatapos. Sa halip na tumakas o magtago, dinala niya ang ilang bahagi ng katawan ni Barnes pauwi sa kanilang bahay. Pagdating ng ika-1 ng Marso, nadiskubre ng sarili niyang ina ang nakagigimbal na tanawin. Mga bahagi ng katawan ng tao nakatago sa loob ng kanilang tahanan. Gulat na gulat, agad siyang tumawag sa 911. Nang dumating ang mga pulis at hinarap si Brian, inakala nilang lalaban ito. Ngunit ang kanilang inabutan ay mas nakakabahala pa. Kalma lang si Brian, kalmado, at nakakapanindig balahibong matapat. Halos parang walang emosyon siyang umamin sa krimen. Idinetalye ang bawat hakbang ng karumaldumal na ginawa niya. Hindi makapaniwala ang mga investigador sa kanilang narinig. Sa korte, mabigat ang atmosfera. Patuloy na lugmok ang ina ni Brian sa pagkamangha at lungkot habang ipinapakita ng prosekusyon ang mga ebidensya. Hindi lang siya nanonood ng paglilitis, kundi ng pagguho ng lahat ng pinaniwalaan niya sa kaniyang anak. Si Cohey, na matagal nang naa-addict sa mga serial killer at sa kamatayan mula pagkabata, ay umapela ng hindi guilty dahil sa di umano'y pagkasira ng pag-iisip. Ngunit hindi iyon pinaniwalaan ng hurado. Nahahatulan siyang guilty ng korte, at bago ibaba ang sentensya, tumayo ang kaniyang ina sa harap ng hukom, wasak, humihingi ng awa, ng pangunawa, ng kahit anong makapagliligtas sa anak niya. Ngunit tiyak na ang kahihinatnan. Hinatulan si Brian Cohey ng habambuhay na pagkakakulong ng walang posibilidad ng parol. Isang malamig at kalkuladong mamamatay tao, pero isa pa ring kabataan. Isa siyang ehemplo ng isang kabataang tila nawalan na ng bait. Ngunit, maaaring mas masahol pa ba si Brendan Depa? Brendan Depa. 17 taong gulang lamang si Brendan Depa. Isang estudyante sa mataas na paaralan sa Florida. Pero ang krimeng ginawa niya noong ika-21 ng Pebrero 2024 ay yumanig sa buong estado. Kinasuhan si Depa ng mabigat na pananakit matapos niyang marahas na atakihin si Joan Nage, isang tagatulong ng guro na itinalagang umalalay sa kanya tuwing oras ng klase. Ang dahilan? Kinuha ang kanyang Nintendo Switch. Ang sumunod ay isang malupit na pananakit. Nagkaroon si Joan ng matinding pagkakalog ng utak, 5 nabaling tadyang at bahagyang pagkabingi. Ang pasilyo noong araw na yon ay tila naging bangungot. Hindi nagtagal at agad na kumilos ang mga awtoridad. Pagkatapos maawat si Depa, dumating ang mga pulis at inaresto siya. Sa pagdinig, dama ang bigat ng emosyon. Halatang gulat ang kanyang ina habang nakikiusap sa korte na maawa sa anak niya. Maging ang abogado ng depensa ay nakiusap din, ipinaalala sa hukom na may autism at ADHD si Depa. Iba ang pagkakakita niya sa mundo.
giit ng abogado. Nahihirapan siyang unawain ang mga kahihinatnan ng kanyang mga kilos. Pero hindi natinag ang hukom. Tinukoy niya ang kawalan ng pagsisisi ni Depa at kung paanong ni minsan ay hindi ito humingi ng tawad o nagpakita ng panghihinayang. Iginiit ng korte na kailangang managot siya sa kanyang ginawa. Sa huli, hinatulan si Brendan Depa ng 5 taon sa bilangguan. Kasunod ang 15 taon na probasyon. Isa na namang kabataang ang galit ay nauwi sa trahedya. Pero sa pagkakataong ito, tungkol lang ito sa isang video game console. Ngunit kahit nakakagulat na ang kaso ni Depa, may isa pang istorya na mas matindi pa ang kaguluhan. Dahil sa pagkakataong ito, hindi guro ang naging biktima. Isa itong pulis, Jonathan Belton. Isaalang-alang ang kaso ni Jonathan Belton, 16 na taong gulang, na ngayon ay nahaharap sa kasong pagpatay sa Illinois. Noong ika-28 ng Disyembre, 2008, pinara siya ni Officer Mason Samborski dahil nagmamaneho siya ng walang lisensya. Sa halip na dalhin siya sa kamag-anak para makumpirma ang kanyang pagkakakilanlan, inakay ni Belton ang pulis sa bahay ng kanyang nobya. Doon nagsimula ang trahedya. Nagkaroon ng mainitang pagtatalo at binaril ni Belton ang pulis hanggang sa mamatay. Sa korte, tumestigo ang nobya niya, pati na rin ang isa pang pulis na rumesponde sa insidente. Matapos ang mahabang deliberasyon, bumalik ang hurado na may hatol. Bago ipataw ang sentensya, nagsalita ang pamilya ng napatay na pulis. At ang kapatid nitong babae ay emosyonal na hinarap ang korte. Hanggang sa may biglang sumabat na lalaki mula sa mga nanonood. Nang pinayagang magsalita si Belton, humarap siya sa sariling pamilya at sinabing lalaya rin siya agad. Ngunit hindi sang-ayon ang hukom at hinatulan siya ng habang buhay na pagkakabilanggo. Ngunit ang mapangahas na kilos ni Belton sa korte ay hindi lang ang tanging bagay na dapat pagtuunan ng pansin. Russell Burrell. Ngayon, balikan natin ang nakakikilabot na kaso ni Russell Burrell, 17 taong gulang, na humarap sa paglilitis sa Rhode Island dahil sa pagpatay ng 3 tao. Noong ika-30 ng Hulyo, 2012, pinaputukan ni Burrell ang isang pabahay at napatay ang 3 tao, kabilang ang isang 2 taong gulang na bata na si Shemika Barrows at ang nobyo ng kanyang ina. Sa korte, inilatag ng prosekusyon ang mababagsik na detalye ng krimen. Nagsalita ang lola ng isa sa mga biktima habang tumutulo ang luha, kasunod ang ina ng biktima na personal na hinarap si Burrell. Sa huli, hinatulan siya ng hukom ng habambuhay na pagkakakulong. May ilan na nagtangkang iugnay ang ginawa ni Burrell sa issue sa kalusugan ng isip, pero ni hindi ito lumalapit sa nakakagimbal na istorya ni Cyntoia Brown sa Tennessee. Aiden Fucci. Kilalanin si Aiden Fucci, ang binatilyong taga-Florida na nasa likod ng isa sa pinakakakilakilabot na krimen ng kabataan sa kasaysayan kamakailan. Noong ika-9 ng Mayo, 2021 sa St. John's, Florida, brutal na sinaksak ni Fucci ng 114 na beses si Tristan Bailey, na 13 taong gulang, at iniwan ang katawan nito sa kagubatan. Akala niya ay nakaligtas siya, pero nagsimulang lumitaw ang mga ebidensya. Isa sa mga video ay nagpapakita ng kanyang ina na pilit nilalabhan ang mahinuhang may dugo niyang pantalon. Isa pa, isang Snapchat clip kung saan nakangising nakaupo si Fucci sa loob ng police car matapos ang krimen. Kahit magkaklase at magkapitbahay sila ni Tristin, walang bakas ng pagsisisi kay Fucci. Maging sa loob ng kulungan, nakuhanan siya ng video habang kalmado at masayang nakikipag-usap sa kanyang mga magulang. Tila walang pakialam. Itinuring siyang may sapat na gulang sa paglilitis at sinampahan ng kasong unang antas ng pagpatay. Napakarami ng ebidensya. Ang ginamit na kutsilyo, mga surveillance footage, at mabibigat na testimonya ng mga saksi, kabilang na ang kanyang nobya, na lahat ay nagpapakita ng isang planadong sinadyang krimen. Pero ang talagang tumama sa damdamin ay ang mga pahayag mula sa pamilya ng biktima, lalo na nang iharap ng kapatid ni Tristin ang 14 na pusong marmol, isa para sa bawat sugat. Hinatulan ng korte si Fucci ng habambuhay na pagkakakulong. Isang nakakakilabot na krimen na ginawa ng isang 14 na taong gulang. Pero kahit nakagugulat na ito, hintayin mong marinig kung ano ang nangyari ng isang 12 taong gulang na nagngangalang Morgan Geyser ang humarap sa mata ng publiko. Morgan Geyser. Ito si Morgan Geyser, isang 12 taong gulang mula sa Waukesha, Wisconsin, na kinasuhan ng tangkang pagpatay. Patay sa kanyang matalik na kaibigan, si Peyton Leutner.
Noong ika-31 ng Mayo, 2014, isinagawan ni Morgan at ng kanyang kaibigan na si Anissa Wire, kapwa 12 taong gulang, ang isang nakakakilabot na plano. Inakit nila si Peyton papasok sa kagubatan at inundayan siya ng 19 na saksak. Ang motibo nila? Para mapasaya ang katahang isip na karakter sa internet na si Slenderman. Sa isang himalang pangyayari, nakaligtas si Peyton. Gumapang siya papunta sa kalapit na kalsada kung saan siya natagpuan at nailigtas. Sa kabila ng matinding pananakit, hindi nagpakita ng pagsisisi si Geyser. Sa kuha ng investigasyon, makikitang siya'y kumakanta at sumasayaw na parang walang nangyari. Parehong kinasuhan bilang mga matatanda ang dalawang bata. Si Geyser ay humarap sa kasong tangkang pagpaslang sa unang antas. Dahil sa malinaw na ebidensya at isang publiko na lubos na nabigla, hindi na naiwasan ang naging hatol. Siya ay sinentensiyahan ng 40 taon hanggang habang buhay, kalakip ang sapilitang psychiatric na paggamot. May mga nagsasabi na isa lamang siyang batang naligaw sa pantasya. Pero paano ito ikukumpara sa isang insidente ng galit sa kalsada na muntik nang maging madugo? Brian Holmes. Kilalanin si Brian Holmes, isang 18 taong gulang na ginawang personal na shooting range ang isang highway sa Florida. Isang umaga ng Setyembre sa State Road 415, nagmaneho si Holmes ng padaskol-daskol, walang ilaw sa sasakyan at binangga ang likuran ng isa pang kotse. Pero hindi roon natapos ang lahat. Tumabi siya sa SUV at pinaputukan ito ng 7 bala. Sa isang milagrong pangyayari, hindi tinamaan ang biktima. Ayon kay Holmes, mga gulong lang daw ang kanyang pinuntirya. Pero para sa biktima, isa iyong sinadyang atake na labis na nakakatakot. Agad siyang natunton ng mga deputy ng Volusia County gamit ang teknolohiya ng license plate reader. At sa kanyang pagkakaaresto, nahulog mula sa kanyang baywang ang isang baril. Bagamat una niyang sinabi na wala siyang dalang armas, nahaharap si Holmes sa sari-saring kaso. Aggravated assault gamit ang nakamamatay na sandata, pagpapaputok mula sa loob ng sasakyan, pamamaril sa sasakyang may sakay, at ilegal na pagdadala ng nakatagong armas. Isang marahas na pagsabog ng galit sa kalsada. Pero paano ito ikukumpara sa isang 11 taong gulang na nagdala ng nakamamatay na plano sa paaralan? Quincy Tuttle. Ito si Quincy Tuttle, isang 12 taong gulang na halos nagdulot ng masakir dahil sa away sa paaralan. May dala siyang .22 caliber na baril, ilang kutsilyo, at mahigit 400 balan ng bala nang pumasok siya sa paaralan na tila handa sa isang bagay na mas madilim pa sa isang karaniwang araw ng klase. Nabunyag ang kanyang plano nang mapansin ng kanyang ina ang nawawalang mga kutsilyo sa kusina at agad nitong tinawagan ang paaralan. Ang sumunod ay 2 oras na lockdown at ang pagkakaaresto kay Quincy. Kinasuhan siya ng tangkang pananakit, ilegal na pagdadala ng baril at pagdadala ng mga armas sa loob ng paaralan. Habang umuusad ang kaso, lumitaw ang nakakakilabot na panig ng batang ito. Kalaunan, umamin si Tuttle sa maraming kasalanan. Kabilang na ang tangkang pananakit sa unang antas at pagdadala ng armas sa loob ng paaralan. Hinatulan siya ng 2 taon sa juvenile detention. Ang lahat ay nagsimula, di umano, sa pagnanais na ipagtanggol ang isang kaibigan. Pero ang susunod nating kaso, tungkol ito sa isang batang pinatay ang sariling ina dahil lamang sa grado. Gregory Ramos. Ito si Gregory Ramos, isang 15 taong gulang na pumatay sa sariling ina sa isang krimen na yumanig sa Debary, Florida. Noong ika-2 ng Nobyembre, 2019, sinakal ni Ramos si Gail Elaine Clavenger matapos ang mainit na pagtatalo dahil sa masamang grado. Pero hindi lang ang pagpatay ang nakagugulat, kundi ang sumunod niyang ginawa. Inilibing niya ang ina sa ilalim ng apoyan ng isang simbahan at lininis ng husto ang lugar ng krimen na pati ang mga investigador ay napahanga sa kalinisan. Ang antas ng pagpaplano sa likod ng krimen ay talaga namang nakakakilabot, lalo na kung iisipin ang kanyang murang edad. Nahaharap si Ramos sa mabibigat na kaso: pagpatay sa unang antas, paglapastangan sa bangkay, at pagmamanipula sa ebidensya. Umamin siya sa kanyang mga kasalanan. 2 sa kanyang mga kaibigan, sina Dylan Kegler at Brian Porras, ay kinasuhan rin sa pagtulong sa pagtatago ng krimen. Dahil sa matitibay na ebidensya, emosyonal na pahayag ng mga biktima, at malamig at planadong kilos ng krimen, hindi na naiwasan ng hatol. Si Ramos ay sinentensyahan ng 45 taon sa kulungan. Nakakatindig balahibo ang mga krimeng kinasasangkutan ng pamilya.
Pero ang susunod na kaso, si Austin Myers ay nagpakita ng karahasan sa mas masahol na antas. Austin Myers. Ito si Austin Myers, isang binatilyo mula Ohio na nagplano ng pagnanakaw pero nauwi sa malamig na pagpaslang. Noong Enero 28, 2014, si Myers kasama si Timothy E. Mosley ang pumatay kay Justin Back, isang 18 taong gulang sa Waynesville. Matagal nang kilala ni Myers si Justin mula pa noong sila'y nasa gitnang paaralan. Ang plano nila, nakawin ang laman ng safe ng amain ni Justin. Pero ang isang simpleng pagnanakaw ay mabilis na nauwi sa karumal-dumal na krimen. Inatake nila si Justin, sinaksak at sinakal hanggang sa mamatay. Sa paglilitis, kinasuhan si Myers ng first-degree murder. Kahit si Mosley ang mismong sumaksak, lumabas sa testimonya na si Myers ang utak ng lahat. Sinubukan pa raw niyang kumuha ng kemikal para tunawin ang bangkay at kalaunan ay nagpaputok ng 2 beses sa labi ni Justin. Tumestigo ang naiwang pamilya ni Justin sa korte. Ipinahayag ang sakit at pighating dulot ng pagpatay. Sa huli, hinatulan si Austin Myers ng kamatayan. Ang pinakabatang nahatulan ng death row sa Ohio. Maagang nahinto ang mas marami pa sana niyang balak na pagpatay. Pero sa susunod na kwento, si Marlene Joseph ay hindi naawat sa oras. At ang naging resulta ay trahedya. Marlene Joseph. Kilalanin si Marlene Joseph, isang lalaking ang hindi mapigil na galit ay naging sanhi ng kakilakilabot na dobleng pagpatay. Noong Disyembre 28, 2017, sa West Palm Beach, Florida, ang simpleng alitan sa pagitan ng anak ni Joseph at anak ni Kyra Cowell ay nauwi sa madugong trahedya. Sa isang nakakagulat na pag-atake, pinatay ni Joseph si Kyra at pati ang batang anak nito. Kinasuhan siya ng first-degree murder at napakalakas ng ebidensya laban sa kanya. May mga nakasaksi, may kasaysayan ng karahasan, at ang brutalidad ng krimen ay hindi iniwan ng alinlangan. Noong Pebrero 26, 2020, hinatulan si Joseph ng kamatayan, ang kauna-unahang death sentence sa Palm Beach County mula pa noong 2002. Ayon sa hurado, ang mga pagpatay ay lalo pang malupit at planado, at ang murang edad ni Kyra ay lalong nagpabigat sa kaso. Tinapos ng galit ni Joseph ang 2 inosenteng buhay. Ngunit sa susunod, makikilala natin si Mackenzie Child, na ang selos ay hindi lang sumira ng ugnayan, kundi nagsindi ng mitya ng dobleng pagpatay. Mackenzie Shirilla. Ito si Mackenzie Shirilla, isang ambisyosong kabataang modelo na nauwi sa isang kasong dobleng pagpatay matapos ang isang di umano'y tangkang pagpapatiwakal sa Ohio. Sa isang nakakatakot na insidente, minaneho ni Mackenzie ang kanyang Toyota Camry sa bilis na 100 milya bawat oras patungo sa isang pader. Hindi man lang nagpreno. Ang kanyang mga pasahero, sina Dominic Russo, na 20 taong gulang, at Dav Flanagan, na 19 na taong gulang, ay namatay agad. Ang sumunod na nadiskubre ng mga investigador ay lalong nakagigilalas. May problema raw ang relasyon ni Mackenzie at Dominic. At mukhang balak niya ang isang murder-suicide, ngunit siya lang ang nakaligtas. Sa korte, inilahad ng mga taga-usig ang matibay na ebidensya na nagpapakitang ang banggaan ay sinadya at pinagplanuhan. Nagbigay ng pahayag ang ina ni Mackenzie sa korte, puno ng emosyon, pero hindi nito nabago ang kahihinatnan. Matapos ang ilang araw ng testimonya at tensyon, nagdesisyon ang hurado. Kailangan ng harapin ni Mackenzie Shirilla ang kapalit ng kanyang nakamamatay na mga kilos. At habang ang selos ang nagtulak kay Mackenzie sa madugong landas, ang kwento ni Franecha Torres ay nagsimula sa isang bigong pangho-hold up at nagtapos sa pagpatay. Francesca Torres. Ito si Francesca Torres, isang scammer na naging mamamatay tao na ang baluktot na plano ay humantong sa isang malagim na krimen. Sa Suwanee, Georgia, sina Torres, Nicholas Evans at Kill Miller ay nambiktima kay William Tons gamit ang peking pangakong makikipagkita para sa isang hookup. Hindi alam ni Tons na papasok siya sa isang bitag. Ang totoong plano, hold upin siya. Ginamit ni Franecha ang pang-aakit bilang pain habang nakaabang ang kaniyang mga kasabwat para umatake. Kinabukasan, natagpuan ng ilang bata sa kapitbahayan ang bangkay ni Tony na naging dahilan ng agarang investigasyon ng pulisya. At mabilis ding humantong sa pagkakaaresto ng 3 suspect. Sina Torres, Evans at Miller ay kinasuhan ng felony murder at armed robbery. Sa korte, tila hindi makapaniwala si Franecha habang binabasa ang mga paratang laban sa kaniya, simula ng isang tensyonadong labanan sa legal na proseso. Pero sa huli, hindi ito nakatulong
Lahat sila ay hinatulan ng habambuhay na pagkakakulong na walang posibilidad ng parol. Habang kinakaharap ni Franecha at ng kaniyang grupo ang wakas ng kanilang kriminal na landas, dadalhin tayo ng susunod na kaso sa loob ng isang silid-aralan kung saan ang galit ni Willard Miller ay hahantong sa isang nakakagimbal na pagpatay. Willard Miller. Ito si Willard Miller, isang estudyante sa high school na ang matinding galit sa grado ay nauwi sa isang nakakabiglang krimen. Sa isang pangyayaring yumanig sa buong komunidad, brutal niyang pinatay ang kaniyang guro, sa Spanish na si Nohema Graber, gamit ang baseball bat. Isang karumal-dumal na krimen na ikinagulat ng buong bayan. Hinabla bilang mga nasa hustong gulang, parehong kinasuhan sina Miller at ang kaniyang kasabwat na si Jeremy Goodale ng first-degree murder. Pinili ni Goodale na makipagtulungan sa mga taga-usig. Umaasang mapaluwagan ang kaniyang sentensya. Sa paglilitis ni Miller, isiniwalat ni Goodale ang nakakakilabot na detalye kung paano isinagawa ang pag-atake. Ang pinakamasakit na sandali ay nang tumestigo ang anak ni Nohema Graber. Nagbigay pugay sa buhay at alaala ng kaniyang ina. Dahil sa matibay na ebidensya at nakakaantig na salaysay mula sa pamilya at mga kawani ng paaralan, hindi nagtagal ang hurado sa paghatol. Alin sa mga reaksyong ito ang pinakanagulat ka? Ipaalam sa amin sa mga komento sa ibaba. At kung gusto mo pa ng ganitong mga totoong kwento ng krimen, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-turn on ang notifications.